Yan, once again, good morning, no? Bali, nitong nakaraang webinar kasi, na-discuss ni Coach August, no? Isang Lodi nating speaker, ang aking grand upline, Coach Augusto Ikban. Ang Lodi natin yan. Yan, malupit malu. Ayun, na-discuss niya yung tungkol sa GCash Mastercard nito ni Loadmana. Bali, yun nga, siguro baka napasok sa isip mo paano umorder o paano mag-request nito sa customer service. Actually, madali lang. Kailangan mo lang yung link sa Google Form. Yan, makikita natin sa customer service. Bali, yun. May link yun. Ilagay ko na lang sa description ng video. Then, tapos, ang makailangan lang natin is valid ID. Picture natin, hawak natin yung valid ID and ano ba yan? Specimen signature. 3 identical signature siya. 3 perma mo na magkakahalin tulad. Mga picture ng 3 i-ready mo. Yan. Then, 200 pesos na payment sa GCash. May bayad siya. Ano kasi ni ATM, tsaka GCash ATM, tsaka SIM card ipapadala sa'yo. Bali, kailangan mong gumawa ng GCash na nakapangalan sa'yo or kung sino yung registered sa Loadmana as dealer. Kailangan sa kanya nakapangalan. And gandahan ito kasi 500k yung limit niya. Hindi katulad kapag 100k lang. Tapos kailangan mo pa sa mga bank, i-connect sa Union Bank, BDO, Metro Bank. Unlike dito kapag naka-load man na galing, automatic na siya 500k yung limit niya. Kaya sulit na sulit magagamit mo siya sa business. Kasi ang laki ng limit niya. Lalo kung marami kang retailer, gamit na gamit mo yan, boy. Yan, simulan na natin kung paano. Una sa lahat, kailangan nating pumunta sa Loadmana customer service sa Messenger kasi nandun yung link. Pero ilagay ko na lang din sa description para alam nyo kung ano yung link para hindi na kayo mahirapan. Nandiyan lang naman, nakikita nyo dyan lahat. How can I change my number? Link din ibibigay nila dyan. KYC form, ayan. Dito tayo sa order Loadmana products. Yun. Then, click nyo to. Ayan yung form. Then, click nyo yung Chrome. Or kung anong browser gamit nyo. Pero mas the best talaga yung Chrome. Dito naman, mamimili kayo. Kung gusto nyo walk-in or online, isi-ship via LBC. LBC. Asa na LBC ang aking order. Char. Then, ayan yung mga products ni Loadmana. So, focus tayo ngayon dito sa GCash Mastercard. Ayan, 200 pesos. Dapat nasa Mana wallet nyo yan. Kasi doon yan i-deduct. Then, click next. Pangalan nyo. Kung sino o-order. Middle name. Email address. Birthday. Birthplace. Grabe, no? Nationality. Filipino ang lahi ko. Walang Pilipino. Tanggal na sa Yun, kala ko natanggal na. Ayan. Dito sa address dapat tugma para hindi maligaw si courier. And then barangay nyo. Dito is yung house number and yung street. Dito naman barangay. Kung sa'yo kayo napapabilang. Then city o lungsod. Caloocan City. Zip code nyo. Yan. Kung di nyo alam, pwede nyo i-google. Madali lang makita yan. Then country, USA, char. Philippines lang syempre. Ayan, ito na yung sinasabi kong dapat nyo ihanda. Yung inyong valid ID. Dapat alam nyo rin kung saan nakasave syempre. Sa akin, dalawa kasi harap likod yan dahil nasa likod yung pirma ko. Anong pagbabasihan nila dun sa 3 specimen signature ko kung wala?
Yun lang. Okay, isa lang pwede i-upload dun. Dito tayo sa harap. Ipili natin yung harap syempre. Isa lang pwedeng upload na photo. Wala tayong magagawa dyan. Then, selfie with ID. And selfie with ID. Ngayon ko lang din ginawa. Click upload. Ayan, 3 specimen signature. Ito yung tatlong magkakalintulad na pirma mo. Pirma mo ha. Recap muna tayo. Click natin yung form, then pumunta tayo dun sa request, GCash Mastercard. Then ayan, pangalan, address, birthday. Ayan. Tapos inilagay natin yung mga kailangang photo, ID, selfie hawak ang ID, then yung tatlong pirma. Ayan, kung door to door, click kung door to door. Kung pick up sa branch, pick up. Door to door tayo. Receiver, kung hindi ka available, lagay mo kung sinong receiver. Kung available ka, pangalan mo pa rin ilagay mo. Number mo, or number na magre-receive, kung sino magre-receive. Then, house number ulit. Ganun ulit. Naulit lang yung kanina. Ewan ko ba naman kung maligaw pa to, no? Yun, kung pick up, lagay mo kung saan branch mo siya gustong ipa-pick up. Pero kung door to door, lagay mo NA or not available. Then, mana wallet. Diyan mababawas yung shipping fee at saka yung 200. Click I agree, then submit. Yan. Hindi ko siya i-click kasi, makakaabala tayo ng ibang tao pag click ko yan. Hindi naman talaga ako order dahil meron na ako niyan eh. Kawawa naman yung CHR eh. Dadagdag pa tayo sa abala. Masyadong marami nang ginagawa. Yun lang. Then, after nyan, let's say nasubmit na natin, punta tayo sa load mana app. Follow up na, i-inform natin sila na nag-submit tayo. Click others. Mahalaga kasi yan para alam natin kung na-receive ba nila o hindi. Kasi minsan, syempre, may system error or para ma-inform na rin sila para na nakapag-send tayo. Technical concerns. Then type mo dyan. Hello po. Nag-request. Dapat. Nag-request po ako ng GCash Mastercard. Baya. Yung email na ginamit nyo. Ay, email na ginamit ko kanina sa pag-send. Ask ko lang kung na-receive nyo po. Then, click ulit yung send. Op. Mababa siya. Ito, click nyo yung send. Yan. Then, click nyo ulit yung send. Yan, magre-reply naman yan kung malamang na-receive naman nila yan. I-reply nila kung gaano katagal yung process. Sa akin nun, inabot ng 1 week, then na-receive ko na. Yan, 4 days to 1 week lang naman yan. Pero syempre, depende sa layo mo, syempre. Kung nasa Zamboanga ka, Caloocan yung office, expect mo na medyo matatagalan yan. Yun lang. Sa video nito, maraming salamat. Hope na makatulong ako sa'yo.